Nabusog na? So, magandang hapon sa ating lahat. At nandito kasama din natin si Father Albert, magbigay sa inyo ng Sacrament of Reconciliation po. Para sa mga kapatid natin na may mga iniindang karamdaman, kailangan natin ng sacrament po. Ang sacraments are instituted by the Lord. Si Kristo mismo ang nagtatag nito para sa ikabubuti sa ating lahat. Amen? So bago ako mag-bless, sana po na sa mga baguhan, naka-attend kayo sa catechism. Very essential po ang catechism po. Bakit? Knowledge is, anong kadugtong niyan? Power. No? Sana, sa mga na-late, walang open bukas po dahil sa disgrasya na nangyari last Saturday. Yung driver natin ay nakabangga. Yung dalawang senior citizen dito, parokyano ko din. At ang dalawa ay patay. Mag-asawa. So bukas, magsagawa kami ng Holy Hour dito. And then, misa para kay tatay at nanay, Emma and Clemencio, para sa kanilang kaluluwa po. Dahil hindi naman natin kontrolado yung aksidente, pero maiwasan natin kapag mag-iingat tayo, doble. No? So, ngayon ay bukas walang open to sympathize sa nagluluksa ng mga kapatid natin. Just imagine, dalawang tao namatay sa aksidente. No? At sana ipagdasal ninyo yung pamilya na ma-console. Ang hirap talaga i-console sa mga pangyayaring ito. So, yan po. Pero patuloy pa rin tayo. Yung buhay natin ay patuloy. Yan po ay palatandaan na tayong lahat na nandito ay passing lang po. Hindi po para sa mundong ito. Amen? So, sana po sa mga, dahil mag-bless ako ng mga religious items ninyo, gamitin nyo po yan at i-share nyo po yan sa mga mahal natin na kapatid. Dahil makatulong po yan. Kahit sa mga walang pananampalataya, baka yan po ang gagamitin ni Kristo para babalik sila. Dong security guard natin ay okultista yan. Hindi yan matabla ng bala. Nabaril yan, dalawang tama ng bala pero walang sugat. So, ang nangyari, yung mga occult teachings sa mga occult persons ang nakainganyo sa kanya. So, kung marinig niya yung catechism natin, galit na galit siya sa atin. Pero salamat sa Diyos dahil sa mga sacramentals, yun ang dahilan na nasurrender siya. Ang Holy and Exorcise Oil. Dahil sa Holy and Exorcise Oil, napaso siya. Sumigaw, aray, ang init! Hindi natabla ng bala, pero napaso sa Holy and Exorcise Sacramentals. At doon, sa paggamit ng kanyang asawa, sa pananampalataya ng kanyang asawa, nasligtas ang kanyang husband. Sa matagal ng panahon, okultista. No? Hindi na-convince sa teaching, na-convince sa sacramentals of the church. Amen? Ngayon, security guard na natin. Huwag nyo na barilin matabla na yan. No? Wala na yung orasyon niya. Natural na po yan. No? So, yan po gamitin ninyo yung sacramentals at tulungan nyo po ako na maibahagi ninyo yung natutunan ninyo sa pagparito ninyo.
Amen? So ngayon, mag-share lang ako ng isang important point dahil ito po is para maintindihan natin yung nature and activity of the evil spirits and origin, para maintindihan natin. At yan pong knowledge na yan about demonology. Ang demonology study about demons. But when we study about demons, it is a study of God's victory. It is not about fascinating about demons. It is not about highlighting demons. No. It is highlighting the victory of God. So ngayon, sabi ni, ito, maganda po ito. Sabi ni St. Augustine, evil has no positive existence. Ulitin ninyo. Evil has no positive existence. So, ano yung punto ni San Agustin? Kung maintindihan nyo ito, maunawaan mo yung mga demonyo. Evil doesn't exist by themselves. Hindi nag-exist yung demonyo or ang kasamaan sa kanyang sarili. No? For evil has no positive nature, but the laws of good have received the name evil. So, i-simplify natin dahil very theological. Evil is the absence of good. Ano yung evil? Is the absence of good. This teaching is the most influential one in Christian theology. It explains what evil is and what evil is not. So, evil has no existence in himself. No. Atong palahuman pa jud. When St. Augustine says that evil has no positive existence, he means that evil is not a substance or created reality. God did not create an object called evil. Rather, evil is the absence, corruption, or privation of a good that ought to be present. Example, bibigyan ko kayo, ano yung evil? Is the absence of goodness. It's the absence, it is a privation of good. It is a corruption of good. Example, darkness is not something created. It's simply an absence of light. Ang kangit-ngit, sa may Bisaya og absence. Ang sa Bisaya absence? Wala. Ang sa Bisaya absence? Wala. No. Ang kangit-ngit, ang kawala sa kahayag. Ang sa pailain. Cold, ang kabugnaw. Cold is the absence of heat. Unsa di ang kabugnaw? Ang kawala sa kainit. Unsa pud ang kainit? Ang kawala sa kabugnaw. Unsa pailain? Silence is the absence of sound. Silence is the absence of noise. In like manner, evil is the absence of good. So saan nag-exist yung demonyo? Sa absence of goodness. Nakuha ninyo? Evil is the absence or corruption of goodness. Everything God created is good. Di ba? First creation, He created light. After He created, ingon ang Ginoo, pagkamaayo sa akong binuhat. Everything God created is good. God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Genesis chapter 1 verse 31. Everything na ginawa ng Diyos are very... Uy. Bakit may mga very bad? Bakit there is evil father?
May tumatanong sa akin, Father, na-influence siya sa agnostic mentality. Sabi niya, Father, kung totoo na may Diyos, Father, bakit maraming mga rapists? Di ba? Maraming mga drug lord. Maraming mga corrupt, Father. Maraming naghihirap. Legitimate naman yung tanong niya. Tinanong ko din siya, kung may mga sasakyan na na sira, yan ba ang proof? Sabi niya, yan po ang proof, Father, na walang Diyos. Kung may Diyos, wala sanang corrupt, di ba? Kung may Diyos, wala sanang rapist. Kung may Diyos, wala sanang drug lord, Father. So, hindi yan proof na walang Diyos. Kung may sasakyan na sira, proof ba yan na walang mekaniko? Sagot. Kung may sira na mga bahay, proof ba yan na walang panday? Walang karpentero? Proof ba yan? Sagot. Pati yung bahay sa panday, sira eh. Totoo, hindi. Sabi niya sa akin, Father, ako po ay panday. Pero tingnan mo yung bahay ko, sirang-sira. Inuuna ko yung iba. No? So everything, balik tayo, God created is good. Okay? So ngayon, since God is infinitely good, everything He creates shares in His goodness. Lahat tayo, kahit yung mga demonyo, by nature, they are created good. But they abuse their free will. They choose to rebel God permanently, infinitely, permanently. Therefore, God cannot create evil. Hindi nag-create ang Diyos ng demonyo. Hindi nag-create ang Diyos ng kasamaan. If He created something that this is good insofar as it exists, evil is the corruption of good. Every evil depends upon some existing good. So yung demonyo, yung evil, hindi yan mag-exist without the good itself. So yung unang nag-exist, yung unang nitungha is good. Example, a lie depends on speech. Saan galing yung lie? Sa speech. Hatred, saan nag-exist ang hatred? In the ability, hatred depends on the ability to love. Murder depends on the gift of life. Pride depends upon the goodness of intelligence and free will. Demons themselves possess a good and angelic nature, but they misuse that good through their rebellion. Evil never exists by itself. It always corrupts something good. So dito mga kapatid, makikita natin, yung demonyo pala, example, tayo, yung another example dito, blindness. Ano yung blindness? Blindness is not an organ. It is an absence of sight. Di ba? In an eye that ought to see. So yung pagkabulag is the absence of sight, the absence of light. So yung mga demonyo, totally is the absence of absolute goodness. So yung mga demonyo is absolutely evil. Wala nang kabutihan sa kanila. Dahil dyan, wala na pong conversion sa mga demonyo. Huwag nyo nang ipagdasal si Lucifer na ma-converted pa. Because demons are absolutely evil. Ano yung demonyo? Absolutely the absence of goodness. Tayong mga tao, pwede makagawa ng kasamaan, pwede ding makagawa ng kabutihan.
So tayo ay may conversion pa. Kahit sa huling sandali sa ating buhay. Pero, pwede bang ipagdasal natin si Lucifer na ma-converted? Hindi na po. Their yes is eternally yes. Their no is eternally no. Hindi na po magbabago ang yes ng demonyo. Pero tayo, magbabago eh. Yes ngayon, bukas naman no. No ngayon, bukas naman yes. Kaya nga, may conversion pa tayo eh. So sa tanong, pwede bang ipagdasal si Lucifer ng magbagong buhay? Pwede bang ipagdasal si Satanas? Si Asmodeus, the demon of lust? Si Mammon, the demons of greed? Si Belphegor, the demons of sloth? Yung Juan Tamad? Matamad na demonyo. May pangalan pa yun yung tamad. Ang pangalan ng demonyo na tamad, Belphegor. Ang demonyo na matakaw, gluttony, is Beelzebul. May conversion ba sila? Wala na po. Malinaw ba yan? So, nung bata pa ako, ito yung dasal ko, sana Lord, baka makonverted si Satanas para wala nang mag-drug addict, wala nang mangurap, wala nang magsagawa ng adultery, Lord. Hindi pala. Ang ipagdasal natin yung kapatid natin. Huwag niyong ipagdasal ang demonyo because there's no conversion to demons. Okay? Because their yes is permanently yes. Their no is permanently no. Disease is not a new organ. It is the absence of good health. In like manner, sin is not a created reality. It is a corruption of a good human act. So ano ba yung evil? It doesn't exist in itself. There is existing already, and he corrupt that goodness of that existence. Naunawaan ninyo? No? At dahil dyan, tinuruan namin kayo to use the sacramentals and to receive the sacraments of Jesus. Nagmimisa na po tayo sa mga walang finding sa doktor. Sabihin nyo mamaya sa team natin, dahil bibigyan namin kayo ng narratives at pabalikin namin kayo sa sunod na araw para titingnan natin ano yung specific prayer na ibibigay namin sa inyo. Curses ba? Evil eye ba? Divination ba? Occult third eye ba? Psychic ability ba? At many others. No, ang kapal nito, para just imagine kung hindi nyo ako guidan with your narratives. Isang tao, babasahin ko ito lahat. Dapat specific. Bigyan nyo po ako ng specific narrative para makikita natin. Okay? Ang dami po dito. Kung Freemason ka, may specific renouncement dyan. Yung ancestors mo, member of Freemason, may specific renouncement dyan. Kung hindi ka member, magkaiba yung di ba po? Kung bawat isa sa inyo, i-pray ito. Kailan tayo matatapos? Babalik na lang si Kristo, hindi pa tayo matatapos sa pagdasal sa iyo. Ang kapal. Okay? So sana po na-empower kayo sa mga araw na ito. So ngayon, i-bless natin yung inyong mga religious items, mga kapatid. Unahin natin, dyan lang kayo sa upuan ninyo, manatili na nakaupo. Unahin natin yung inyong salt. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God's salt, I praise thee,